Matapos ng rotating brownout sa ilang lungsod sa Kamaynilaan at ilang lugar sa Bulacan at Cavite noong Biyernes, posible pa rin umanong mawala ng kuryente sa Luzon ngayong linggo dahil sa manipis na supply. Balita hatid ni Julio Segovia. Hindi nag-brownout sa Luzon ngayong weekend, pero hindi raw nangangahulugang sobra-sobra na ang supply ng kuryente. Sa Department of Energy na nanggaling, kritikal ang power supply situation sa Luzon sa mga susunod na araw. Sa Huwebes pa kasi inaasang babalik sa operasyon ang Pagbilao Power Plant na bumigay noong Biyernes. Kaya kahit pa tumakbo na ang nag-shutdown ding Sual 2 Power Plant, nananatili pa ring manipis ang reserbang kuryente sa rehiyon. It's a thin reserve, but we have adequate for as long as no other plants go down. Now, we're expecting Pagbilao to come back on Thursday. So we expect yellow alert from Monday to Wednesday. Pagtitipid pa rin sa paggamit ng kuryente ang panawagan ng DOE. Aircon daw ang pinakamalakas kumonsumo, kaya iwasan daw itong buksan tuwing peak hours sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sabi ng DOE, hindi magkaka-brownout sa Luzon basta't walang babagsak na planta hanggang Huwebes kung kailan magbabalik operasyon ang Pagbilao Power Plant. Kung hindi, pihadong magkakaberya ulit sa supply ng kuryente. Noong Biyernes, 1 oras na rotating brownout ang naranasan ng maraming Meralco customer. Mahaba pa raw sana ang power interruption kung hindi sumaklolo ang Interruptible Load Program o ILP. Dito, pinatakbo ng ilang pabrika at mall ang sarili nitong generator sets para hindi na dumagdag pa sa mataas na power demand. Ang gastos dito, ipapasa rin kalaunan sa consumers. Julio Segovia, GMA News.